Okay, so welcome back sa ating part 3. So ngayon, i-discuss natin kung paano ba gumana ang ating solar off-grid setup. So okay, so ayan, simulan natin sa pagpagana sa ating solar. Okay, so ayan, solar. Okay, yung solar natin, 200 watts, foldable po yan. Connected po siya dito sa ating solar aparato. So ayan. Okay, then, connected din po ang ating battery. Gentile, okay, connected po yan, 12 volts, 100 amperes. Okay, so ang una nating ipa-power on ay ang ating solar panel. Okay, so ang ating solar panel. Okay, so i-power on natin siya. Okay, so ayan, nag-respond ang ating MPPT controller. Okay, so ang ating MPPT controller ay siya ang nagdi-distribute ng power papunta kay battery. Okay, so ayan. Pero as of now, hindi pa natin siya pinower on. So, dito nga pala sa ating solar panel, meron tayong 20 amperes. Ayan, pinower on natin na circuit breaker papunta kay MPPT controller. And then, from MPPT controller, ayan, meron siyang power or current papunta kay battery. So, ipa-power on natin as of now, kung makikita nyo, hindi kasi visible eh. Hindi magpapakita dyan kung may charge current. Pero kung mapapansin nyo, 0 point something yung charge current. So, ayan. And then battery voltage is 13.74 and PV voltage is 19.57 volts, which is standard. Alam nyo ba kung bakit pinangalanan nitong Joy? So, alam nyo naman ang Ele, from the word Ele, electronics, at Joy, anong ibig sabihin ng Joy? Masaya. Kaya mag Joy ka na. Joke. Okay, so ayan. From MPPT controller, mag-flow yung current going to isang circuit breaker papunta sa ating battery. Okay, so ayan, ipa-power on na natin siya. So ayan, kung mapapansin nyo, may flow of current na, charge current na siya. So hindi lang visible pero may flow of charge current na po sa ating MPPT controller. And then from switch circuit breaker going to battery. So ayan, may 40 amperes po tayong gamit dyan. 40 amperes para sa isang circuit breaker going to battery. Ang gamit po natin dyang cable ay ang AWG8 battery wire, intended for battery wire. So, kumonekta siya sa isang MCCB circuit breaker. So, ayan, MCCB circuit breaker going to battery. Okay, so ayan, 12.8 100 AH ang battery natin. And then, ang battery natin kumonekta dito sa MCCB. Then, power on natin siya. Okay, so power on na po. At dumiretso dito sa inverter gamit ang 8 AWG na battery wires pa rin. 8 AWG. Okay. So make it sure po yung mga connection natin. Ayan, kung makikita nyo, mahigpit po yung mga connection natin. So nasa wiring strategy po yan. Anyway, ituturo ko po sa inyo yung sa wiring. Okay, so ayan, napakahigpit po ng mga pagkakalagay. So make it sure na hindi siya maglo-lose connection. Kasi pag nag-lose connection, yan magkakaroon tayo ng short circuit or something. So ayan, 100 amperes na battery. Paano ba natin nakuha ang 100 amperes ng CCB? Okay, 1000 watts divided by 12.8 times 1.25 for system allowance. Okay, so ang breakdown po niyan is more or less around the less 100 or 100 amperes. I mean 100. Try nyo pong i-breakdown yan. So ayan po, nakuha natin ang 100 amperes for using 1000 watts inverter at saka 12.8 na battery. Okay, so ayan, na-power on na natin yung AC inverter. From AC inverter, ayan, gaya ng sabi ko, meron tayong AC output. Ang AC output, ano ba ang AC output? Ang AC output ay yun na po yung 220 volts. Okay, converted na po yan. So, yung 12 volts coming from the battery, kino-convert niya sa output 220 volts. Okay. So, pag 220 volts, iba na po yung wire na gagamitin natin. Mga stranded wires intended for AC output or AC current. So, ayan, gumamit tayo ng standard wire. Ayan, meron tayong sizes niyan. 3.5 mm ang size nito. So, ayan, 3.5 mm na stranded wires. Okay, so yung output, yung isang connection ng output is dumaan sa relay. From relay, dumaan din sa LBD. Okay, then LBD going to sa MCCB na nakakonekta sa battery. Okay, so battery pa rin. So i-explain ko po yan.
so we gon' keep climbing to the mountaintop. Your world is my